Ngayong araw, pag-uusapan natin ang 5 paksa na matagal nang pinagdedebatehan sa kasaysayan at pananampalataya, partikular sa relihiyong Iglesia ni Cristo. Ang tanong kung ang unang iglesia ay talagang natalikod, o sa 4 pang mga ebidensya na nagsasabing nanatili itong buhay, at tapat sa mga orihinal na turo mula sa mga apostol, sa pamamagitan ng pamagat nating walang koneksyon ang Iglesia ni Cristo sa unang Kristyanismo, at sa ibang mga ebidensyang dapat mong malaman na magpapatunay na ang Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo, ay walang matibay na ebidensya upang patunayan na sila ay may orihinal na katuruan, mula sa unang mga Kristiyano. Hindi po natin layunin na pilitin ang isang pananaw, kundi ibigay sa inyo ang mga impormasyon, at punto ng pagtingin na makakatulong sa inyong mas maunawaan ang istorya, ng unang mananampalatayang Kristyanismo. Bago tayo magsimula, hinihiling ko po na manood tayo ng may bukas na isip, dahil ang layunin natin dito, ay pag-aralan ang mga ebidensya na nagpapatunay na ang unang simbahan na tatag ng Panginoong Hesus, ay nanatiling buhay pa rin, sa likod ng mga pambabatikos at pang-uusig. Ilalarawan sa video na ito, ang walang katiyakan na pag-uunawa ng simbahang Iglesia ni Cristo, tungkol sa kasaysayan ng totoong pananampalataya, at bigyan ng pagkakataon ang bawat isa na gumawa ng sariling paghuhusga batay sa katotohanan. Kaya kung handa na kayo, simulan na natin ang ating paglalakbay sa kasaysayan, kung paano nagpapatuloy, at nananatiling buhay ang tunay na simbahan hanggang sa kasalukuyan. Sana manatili po kayo hanggang dulo, nang matuklasan ang mga kasagutan sa mga controversial na tanong na napaloob sa video na ito. Alam natin na hindi mauubusan ng pamamaraan ng Diyos. Batid natin na wala sa Kanya ang pagkabigo sa anuman ang Kanyang mga planong gawin. Kapag sinabi ng Diyos na mangyayari ang isang bagay, tiyak na ito ay may katotohanan at talagang magkakatotoo. Ngunit, kakaiba naman ang pangangaral ng mga iglesia ni Cristo. Dahil makikita sa kanilang paniniwala, na nagpapahiwatig na marami sa mga sinabi ni Cristo na nakasulat sa Biblia, ang hindi nagkatotoo. Unang-una, nang sinabi ni Cristo na ang kanyang kaharian na itinatag dito sa lupa, at ito ay hindi matatalo laban sa kamatayan, ayon sa kasulatan, tiyak na ito ay kapanipaniwala at magkakatotoo. Kung saan, ito ay nangangahulugan na kahit mamatay man ang lahat ng mga unang apostol, hindi pa rin hihinto ang paglaganap ng kanyang simbahan. At sa walang pagdududa, walang pagkaputol ang pangangaral ng Kristyanismo na inuumpisahan ng mga apostol. Subalit, para sa Iglesia ni Cristo, ang Iglesia na itinatag ni Cristo, ay nabubuhay sa unang siglo lamang. At naglaho na ito sa mga sumusunod na mga taon, nang namatay na ang mga apostol. Subalit, ayon rin sa kanilang mga kritiko, ang pahayag na yan ng Inc. ay malinaw na isang sariling pananaw lamang ng mga ministro. Dahil di nila alam, na ang Diyos ay may pamamaraan kung paano mabubuhay ang kanyang iglesia kahit sa mga madadaanan nitong pagsubok. Alam ng Diyos na darating din ang araw, na mawawala na ang lahat ang kanyang mga apostol. Ngunit, tiyak na hindi ito maging katapusan ng tunay na simbahan. Dahil may isang paraan ng Diyos kung paano ito mananatiling buhay magpakailanman. Narito ang pamamaraan ng Diyos, upang hindi mainto sa paglaganap ang kanyang tatag na simbahan, kahit na ang mga unang pinuno nito ay wala na. Sa unang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 14, ito ang ginawa ng Diyos. Huwag mong pabayaan ang kaloob na ibinigay sa iyo ng magsalita ang mga propeta, at ipapatong sa iyo ng mga matatandang pinuno ng iglesia ang kanilang kamay. Sa talatang ito, makikita natin kung paano pinaghahandaan ng Diyos mismo ang oras ng pagkawala ng kanyang mga apostol. Itinuro niya sa mga nauunang mga pinuno ng iglesia, ang pamamaraan kung paano ipagpatuloy ang kanyang pangangaral, sakaling wala na ang mga unang apostol. Ito ay walang iba, kundi ang paraan sa pagpatong ng mga kamay sa ulo ng mga bagong inihalal na mga pinuno, bilang pagpasa sa awtoridad para sa mga sumusunod na mamamahala sa iglesia. At hindi lamang ito ginawa ng isang beses, kundi sa bawat parokya. Ito ay mababasa sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 14 versikulo 23. Pumili sina Pablo at Bernabe ng mga mamumuno sa bawat iglesia. Nag-ayuno sila at nanalangin para sa mga napili, at ipinagkatiwala nila ang mga ito sa Panginoon na kanilang pinananaligan.
Ngunit ang pagpili ng mga pinuno ay hindi para sa sino-sino lamang. Ito ay dinadaan sa hustong pamantayan, na mababasa sa unang Timoteo Kapitulo 5 versikulo 22. Ito ang sinabi, huwag mong ipapatong agad ang iyong kamay sa sinuman, upang bigyan ito ng kapangyarihang mamahala. Malinaw, na sa pamamagitan ng talata na ito, ang Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas, ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na makakasunod sa lehitimong awtoridad, bilang orihinal na mangangaral na nagmula sa mga apostol. Kaya sa pamamagitan ng walang putol na orden, o pagpatong ng kamay mula sa unang siglo hanggang ngayon, ay isang napakabigat na ebidensya, ng walang putol na relasyon ng unang Kristyanismo, at sa kasalukuyang Iglesia Katolika Romana. Sa pangyayari na ito, nagkakatotoo ang sinabi ng Panginoon Hesus, na ang kanyang iglesia, ay hindi kailanman matatalo laban sa kamatayan. Dahil bago pa man mamamatay ang isang pinuno, naipasa na sa susunod na pinuno ang kanyang awtoridad. Sa paraan na yan, ang simbahang Katoliko ay nagkaroon na ng 267 na papa, mula sa awtoridad ni Apostol Pedro, sa pamamagitan ng pagpasa ng awtoridad nito, sa mga sumusunod na tagapamahala ng Iglesia Katolika Romana. Ang pamamaraan na ito, ay hindi para sa mga simbahan na tatag lamang ng tao. At tiyak na hindi maaring masusunod ng Iglesia ni Cristo, ang paraan ng pagtatalaga na ito, para sa susunod na mangangalaga sa mga tupa ng Diyos. Dahil hindi naman maaring ipagkatiwala ng Iglesia Katolika Romana, ang awtoridad na ibigay ng Panginoong Hesus sa kanila. At ito ang ebidensya na ang Iglesia ni Cristo, ay hindi karugtong sa nauunang Kristyanismo. Dahil may malaking pagkakaiba sa kanilang doktrina kumpara sa nagdaang mga Kristiyano. At narito pa ang pagkakaiba ng kanilang pangangaral sa unang mga Kristiyano, at hindi na naaayon sa Biblia. Una, isang malinaw na katotohanan, na wala ni isang historian, o kilalang manunulat, ang tumutol kung sasabihin natin na ang totoong iglesia, ay itinatag ni Hesus. Ayon sa Matthew Kapitulo 16 na versikulo 18, sinabi ni Hesus na, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At hindi magwawagi laban dito ang mga pintuan ng impyerno. Ipinapahiwatig nito na ang tunay na iglesia, ay itinatag ni Hesus mismo noong unang siglo, at hindi dapat kailangang muling itatag sa ibang panahon. Walang binanggit si Hesus na balang araw, ay may expiration ang simbahan na ito, o may araw na itinakda na ito ay itatayo na muli, saan mang bansa sa mundo. Gayunpaman, sa bawat pamimilit ng Iglesia ni Cristo, na sila ay tatag ng Panginoong Hesus, hindi nila naisip na may isang nagkukubli na katotohanan, ang palaging nagiging hadlang sa kanilang pagpapatunay nito. Na walang iba, kundi ang nangyayari na pagtatag ni Felix Manalo sa kanilang iglesia. Dahil sa katotohanan na ito, ay hindi matatanggihan ng kanilang mga ministro, at hindi talaga nila maari na pagpipilitan, na si Kristo ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Dahil may ebidensya naman talaga na may isang tao lamang, ang nagtatag nito noong 1914. Pangalawa, isa sa pinakamalaking pagkakaiba sa doktrina ng Iglesia ni Cristo, ay ang pamamaraan ng pagkakaisa sa tunay na iglesia noong unang siglo, na kailan may hindi maaring makukonekta sa kanilang aral. Binibigyang diin ng Biblia ang kahalagahan ng pagkakaisa sa loob ng mga Kristiyano. Sa Juan Kapitulo 17 versikulo 21, hiling ni Hesus na, magkaroon sila ng iisang isip, para makita ng mundo na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang talatang ito, ay madalas na ginamit ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo, upang patutunayan umano na sila ang totoong sa Diyos, dahil sila ay nagkakaisa. Ngunit, pagdating sa kanilang aral, na sila lamang ang naging tama, at sila lamang ang wasto, ay maaaring ituring na nagdudulot ito ng paghahati sa komunidad ng mga Kristiyano. At hindi ito isang ebidensya ng pagkakaisa. Ito ay nagpapatunay na sila ay hindi tunay na nangangaral ng pagkakaisa dahil sa kanilang akala, na sila lang ang tama. Kaya malinaw, na ang aral na sila lamang ang tama, ay labag sa kasulatan at sa aral ng Panginoong Hesus na pagkakaisa. Sapagkat ang tunog ng salitang, kami lang ang tama,
ay isang pangsarili at pagyayabang lamang at hindi makatao. Pangatlo, ipinapaliwanag ng Iglesia ni Cristo na matapos mawala ang tunay na turo at pagkatapos ng mga apostol, kailangang itong ibalik sa pamamagitan ng isang mensahero ng Diyos na si Felix Manalo. Ang pangangaral na ito ay walang katiyakan at malinaw na isang kalapastangan laban sa Panginoong Hesus dahil sa salitang pagkawala sa tunay na turo. Ang tanong, kailan po ba nawawala ang tunay na turo ng Diyos? Sa anong taon po ba nagpapahinga ang katotohanan? Ang tunay na turo ay walang hangganan, at ito ay mananatili hanggang sa wakas ng mundo. At wala ni isang talata sa Biblia na nagsasabi na ang katotohanan ay magpapahinga, at pansamantala lamang upang ito ay babangunan nila. Pang-apat, ipinagmamalaki ng Iglesia ni Cristo na ang kanilang mga katuruan ay batay sa Biblia. Itinuturing nila na sila ay nagbabasa at naiintindihan ang mga teksto sa tamang paraan. Ayon sa INC, sila ang tunay na Iglesia ni Cristo, dahil sila lamang ang nagpapatupad ng mga turo ng Biblia ng tumpak. Ang aral na ito, ay pinatunayan ng maling akala ni Felix Manalo. Biruin mo ba naman, sa tagal-tagal na ng panahon, na ginamit ng simbahang Katoliko ang Biblia. Ngayon pa pala lumitaw ang mga tao na totoong nakakaintindi nito. At sa loob ng 18 siglo, ang sariling Biblia ba, ay hindi naiintindihan ng Iglesia Katolika Romana. Ibig bang sabihin, na sa loob ng napakamaraming siglo, na inaalagaan ng Iglesia Katolika Romana ang kasulatan ng Diyos, para lang hintayin ang hustong nakakaintindi nito na sumulpot sa taon na 1914. Samantala, ang lahat ng mga Bible scholars, ay nagmumula lamang sa simbahang Katoliko. At ibig bang sabihin na ang mga tanyag na historian mula noon, silang lahat ay nagkamali sa kanilang interpretasyon sa Biblia. Subalit, ang nakapagtataka, may malaking kumpiyansa pa rin ang mga ministro ng INC, na sabihin na sila lamang lang ang nakakaintindi sa Biblia. Subalit, yan ang kanilang paniniwala, at hindi natin masisisi ang sinumang umanib sa kanila, dahil magkaiba naman talaga ang bawat prinsipyo ng tao. Kaya mag-ingat at magsaliksik palagi, mas mainam na hanapin muna ang wastong simbahan, dahil ito ay buhay na buhay pa hanggang ngayon at patuloy pa na nangangaral. Sana po may napulot tayong aral sa video na ito po si Kuya Tem. Ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.